Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain ang dapong lugar na ito, na kung saan naririto kami nagtitipon upang pakinggan ang iyong mabuting balita. Hangad namin, Panginoon, na selyuhan mo ng iyong malabay na pakpak at mapagpalang dugo ang banal na lugar na ito upang hindi makapag-penetrate, hindi makapaggulo ang aming kaaway. Pagpalain mo rin, Lord God, ang iyong mabuting balita na amin pong pagsasalusaluhan sa hapong ito. Nawa, Panginoon, iyong pagpalain, sundan ng iyong kapangyarihan at ang iyong kababalaghan upang ang bawat isa sa amin na may karamdaman sa hapong ito ay makakamit ng kagalingan mula ulo hanggang talagbakan. Kung sila man po ay nanghihina, ay iyong palalakasin. At sino man, Panginoon, sa hapong ito na may katanungan, hangad namin na makasumpungan namin ang kasagutan sa iyong mabuting balita. Kaya Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mga susunod na sandali, sapagkat alam namin na kapag ikaw ang aming inuna, katagumpayan ang dulot mo sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po. Etong aming samot dalangin, ibinabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, purihin ang Panginoon.
purihin natin si Yahweh Shaddai at sa oras po ito, tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hanguin po natin ang ating mabuting balita mula sa Ebanghelyo San Mateo, Kabanata 25, talata 14 hanggang 30. Sabi po dito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at ang isa ay 1,000. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi na kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon at pinagpasulit sila. Lumapit at tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto na po ang 5,000 na ibinigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din namang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inalagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanyang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, do'y tatangis siya at mangangali ang kanyang ngipin. Mga minamahal kong kapatid, kay Yahweh Shaddai ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Praise the Lord. Purihin natin si Yahweh Shaddai. Maganda at pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ay, salamat naman po sa 2 atang attender dito. 2 lang po ba attender dito? Ulitin ko po, isang maganda at pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ay, salamat. Madami naman pala. No? So, my dear brothers and sisters, kung titignan po natin ang ating ebanghelyo sa hapong ito ay karugtong lamang ng ating pagbasa noong nakaraang linggo, na kung saan ito'y tumutukoy sa 10 dalaga na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. At ang bawat 10 babaeng dalagang ito ay may kanya-kanyang dalang ilawan. Amen? Na kung saan nais ng ating Panginoon na ipaalala sa atin sa ebanghelyong iyon ay dapat maging matalino tayo. No? Maging wais tayo, lalo't higit hindi natin alam ang araw at oras ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ito pong mga pagbasa natin sa mga nakaraang linggo at sa darating pang linggo ay patungkol po sa pagdating ng ating tagapagligtas. Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nalalapit na po ang pagtatapos ng ating liturgical calendar. At tayo'y papasok na sa tinatawag na panahon ng Adviento. No? Advent season. Na kung saan ang ating ebanghelyo sa hapong ito, sa darating na linggo, ay nagpapaalala sa atin at nagpapakita sa atin ng paglalarawan kung ano ba ang dapat nating gawa, kilos
na ginagawa habang tayo ay naghihintay sa pagdating ni Kristo. Ano nga ba ang dapat na ginagawa natin at ano nga ba ang dapat na kilos na ginagawa natin bilang mga Kristiyanong tagasunod ni Kristo sa kanyang pagdating? Amen? Pangalawa, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapakita at nagtuturo sa atin ng agarang kilos na dapat na ginagawa nating mabuti sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ng agarang pagkilos, urgency, na kailangan natin, no, essential na dapat nating ginagawa habang tayo ay naghihintay sa pagdating ni Kristo. And also, this parable teaches us that God expects from us. Ibig sabihin, sa Tagalog, ang ebanghelyong ito ay nagtuturo at nagpapaalala sa bawat isa sa atin na may inaasahan ang Diyos mula sa atin. Amen? Ano-ano nga ba ang inaasahan ng Diyos mula sa mga Kristiyanong nagtitiwala at anak niyang sumusunod sa Kanya? No, 3 bagay lang po ang ibibigay ko sa inyo. Una, God expects us to be trustworthy and faithful stewards. Inaasahan ng Diyos na ang bawat isa sa ating na pinili at hinirang ay kailangang maging tapat at katiwa-tiwalang tiwala. No? Katiwa-tiwalang katiwala. Ibig sabihin, tayong mga nilalang, tayong mga naririto sa gawain ni Yahweh El Shaddai, ay inaasahan ng Diyos na maging tapat sa Kanya hanggang wakas. Amen? At inaasahan ng Diyos na tayo ay magiging faithful din sa Kanya. Hindi lang faithful, kundi magiging katiwa-tiwala. Trusted. Why? Because we are all stewards of God. Sa ano tayo? Katiwala ng Diyos. Sapagkat lahat ng meron tayo sa mundong ito, lahat ng meron tayo sa buhay natin ay hindi atin. Yan ay mula sa Diyos, yan ay pahiram ng Diyos, at yan ay ipinagkatiwala lamang sa iyo ng Diyos. Amen? So anong inaasahan ng Diyos? Bilang tapat at katiwa-tiwalang katiwala, inaasahan ng Diyos na lahat ng meron tayo, lahat ng biyaya at gantimpala na binigay niya sa atin, lahat ng mga ipinahiram niya sa atin, ay inaasahan niya na dapat nating alagaan, ingatan, at pahalagahan. Ano-ano nga ba ang mga biyaya, talento, abilidad na binigay ng Diyos? No, ano yung mga blessings na binigay ng Diyos? Family is part of the blessings from God. No? Ang pamilya ay mula sa Diyos, ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kaya inaasahan ng Diyos na ang iyong pamilya mo ay dapat mong alagaan, pahalagahan, ingatan, at proteksyonan. Amen? Gagamitin mo, no? Ang bagay na yan, ang pamilya mo, para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Ano pa? Buhay! Ang buhay ay ipinagkatiwala lang din sa atin ng Diyos. Any moment, hindi natin alam, ay pwede iyang bawiin ng Diyos. No? Totoo po pala yun, ano? Kapag ikaw nang nakaranas na mawala ng mahal sa buhay, ang hirap tanggapin. Pero kapag ikaw lang yung nakikitingin sa nawalan, no, ikaw lang yung nag-e-encourage doon sa taong nawalan, parang kaya mo namang i-endure ang bagay na yun kasi hindi ikaw ang nawalan. Amen? Pero kapag ikaw na, kasi po, last September 15, my father died. No? Etong last September 15 lang po, no, namatay siya. Kaya naisip ko, nung ako'y nasa probinsya, nagsiservice ako sa patay. No? Nalulungkot ako, syempre, dahil mahal nila sa buhay, pero hindi ganun yung lungkot na tulad na nararamdaman ng nawalan. Pero nung ako na ang nakaranas, iba pala. No? Darating din pala sa pagkakataon na parang hindi mo talaga kakayanin. No, na mawawalan ka ng pag-asa, malulungkot ka ng sobra,
Kaya nga po 2 linggo ako nun hindi humayo. Kasi bakit? Normal din pala po yun, no? Na kahit preacher ka na, magtatampo ka din talaga sa Diyos. Diba? Kasi sabi ko nga, ayokong humayo na mabigat ang dibdib ko, na nagtatampo ako. Kasi kapag sinabi kong mabuti ang Diyos, pero kinukontra ng isip ko, sinasabi ng bibig ko, pero ang isip ko, parang, talaga ba? Mabuti ba talaga ang Diyos? Eh kung mabuti ang Diyos, hindi sana pinahiram niya pa rin yung tatay ko. Tama, mali. Pero ganun pa po pala, no? Our life is just pinahiram lang. Any moment pwedeng kunin ni Lord. Katulad na nangyari sa tatay ko, no? Na hindi mo akalain, na hindi, kasi hindi ko pa rin po nakikita yun eh, na mangyayari yun. Kasi nga naglilingkod ako sa Diyos, ibig sabihin, no? Pag naglilingkod ka sa Diyos, ini-expect mo din na God will give you what is you're praying for, no? Pinagdadasal mo na ganun. Pero hindi pala. So, ang gusto lang palang ipaalala sa atin na even our lives just entrusted from God. No? Ito ipinahiram, ipinagkatiwala ng Diyos na dapat habang may panahon at mahabang mayroong kang pang-oras ay dapat pinahalagahan, iniingatan at prene-protectionan natin. Why? Because we are all stewards of God. At inaasahan ng Diyos na maging faithful tayo sa buhay na ito. No? Na maging trustworthy tayo sa buhay na ito. Sabihin nga, gamitin natin ang buhay natin, hindi para sa ating sarili, kundi para makapagbigay papuri, luwalhati kay Yahweh El Shaddai. Amen? Pangalawa, my dear brothers and sisters, na mensahe ng ating mabuting balita, no? That God expects us to what? To use our own talents and to prosper it. Amen? Ibig sabihin, bilang isang katiwala ng Diyos, kahit ang buhay natin, no, ay dapat ginagamit, tulad ng sinabi ko, para makapagbigay ng papuri, ng luwalhati sa Diyos. Amen? Not just your life, but also your time. Sabi nga doon, di ba, nung Ebanghelyo nung nakaraang linggo, na hindi natin alam ang oras at panahon ng pagdating ni Kristo. Kaya dapat maging handa tayo. So habang may oras pa tayo, may panahon pa tayo ng paghahanda, dapat ginagamit natin yung mga talento na ibinigay sa atin ng Diyos. Dapat pinabubunga, pinauunlad natin yung mga talento na ibinigay ng Diyos. Yung mga abilidad na meron ka, gamitin mo para sa Diyos. Yung buhay mo, gamitin mo para sa Diyos. Yung oras mo, yung panahon mo, gamitin mo para sa Diyos. Amen? Kasi hindi ka talo dun eh. Once na ginamit mo yung mga talento, yung abilidad, yung kakayanan mo, yung oras mo, yung biyaya na meron ka para sa Diyos, hindi ka kailanman magiging talo. Palagi kang magiging panalo. Diba? Sabi nga po dun sa salitang pananampalataya eh. Ano po yung dulong word ng pananampalataya? Andyan pa po ba kayo? No? Ano po yung word ng dulo ng pananampalataya? Ano po? Taya. Di ba? Pananampalataya. Tignan po ninyo. When a Christian person, ano bang English ng taya? No? Kasi kung titignan po natin, we need to invest eh. Tumataya ka, namumuhunan ka. No? Your life will be the investment. Your time will be the investment. Your capabilities, your abilities, your skills, your treasure, no, will be the investment. Saan? Sa pagpasok mo sa kaharian ng Diyos. Sa pagdating ni Kristo sa takdang panahon. Investment, ibig sabihin, ang taong tumataya sa pananampalataya sa Diyos, ang taong tumataya sa kanyang paglilingkod sa Diyos, kailanman ay hindi nalugi, hindi nabigo, palaging panalo. Amen? At yun yung inaasahan ng Diyos sa atin. No, let us use our talents, capabilities, abilities, time, life, treasure, wealth for Him, not for us. And make us it prosper, umunlad. Sabihin nyo nga po, time. Paano nga ba natin gagamitin yung time ng tama? Paano nga ba natin ito palalaguin? Lagay po natin yung salitang time. Ilang letra po yun? 4. Anong unang letra? T. T
thanking God. Invest your time, invest your life, invest your talent, invest your skills and ability, capabilities to thanking God. Bakit? Dahil lahat ng bagay na yan ay dapat ipinagpapasalamat mo. Yung meron ka ngayon, kahit maliit at malaki yan, sakto katamtaman lang, gamitin mo para sa Diyos at ipagpasalamat mo. Bakit? Sapagkat pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Amen? Huwag natin gayahin yung pangatlong lalaki. No, na binigyan ng 1,000. Anong ginawa? Pumukay sa lupa at ibinaon. Amen? Remember, my dear brothers and sisters, your time, your talent, your skills, your capability, your life is meant to be what? To be shown and shared. It is not meant to be buried. Ang meron lahat tayo ngayon sa buhay, ang buhay mo, ang talento mo, yung kakayanan mo, yung treasure mo, yung buhay mo, yung oras mo, yung panahon mo, ay hindi yan ipinagkatiwala at ibinigay sa'yo para itabi at itago mo. Yan ay pinagkatiwala sa'yo para gamitin mo at maipakita sa lahat ng tao. Amen? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kapag marami na po kayong damit o mga bagay sa bahay, maliban sa pagbibigay o pag ayaw mong ibigay kasi may sentimental value, anong ginagawa mo? Exactly. Tinatabi, tinatago sa aparador, sa box, sa tupperware na malaki. Noon na hanggang sa darating ang araw, pag maglilinis ka, makikita mo yung, andito po pala ito. At ano nang itsura? Diba yung puti, naninilaw na. Yung iba, nabubulok na. Yung iba, nabubutas na. Hindi na maganda. Hindi mo na mapapakinabangan. So my dear brothers and sisters, let's invest our life, our time, our talents, capabilities, skills in what? In thanking God and in serving God. Araw-araw ay dapat tayo nagpapasalamat. Habang meron ka pang oras, magpasalamat ka na sa Diyos. Diba? Tingnan po ninyo, kapag pumanaw ang isang mahal sa buhay, kung kailan patay na, doon mo sasabihin na, mahal kita, salamat, maraming salamat. Do you think they will appreciate it? No.